Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang masarap na chicks na naglalakad habang may tulak-tulak itong bangkay. Nagtatrabaho si Amy sa isang morgue kasama ang isang lalaki na si Seth. Matapos nilang malagyan ng pangpabango ang bangkay upang hindi ito mangamoy, niyaya ni Amy ang lalaki na kumain sa labas dahil kaarawan daw niya. Subalit tumanggi si Seth sa alok ng dalaga dahil marami pa daw silang iimbalsamuhin na bangkay. Maya-maya may gustong ipakita si Seth sa dalaga na inakala naman niyang isa itong nakakatakot na bangkay. Nang tinanggal ni Seth ang kumot, doon niya nakita na isa lang pala itong cake na may kasama pang bungo at sorpresa pala ito ng lalaki sa kanyang kaarawan. Dahil doon ay natuwa naman ang lukaret na dalaga. Nang magpapaalam na si Amy sa kanyang boss na si Mike upang umalis para makipagkita sa kanyang kaibigan, bigla naman may tumawag sa kanilang telepono. Matapos makipag-usap ni Mike, sinabi niya sa dalawa na meron darating sa kanilang siyam na bangkay na galing sa Blackwell Hotel na pinagpapatay at kasama ang katawan ng ating bida na kontrabida na si Jacob, alias Malupitan. Dahil doon ay muling kinuha ni Amy ang kanyang uniform upang tulungan si Seth sa mga parating na bangkay at tinawagan na lang niya ang kanyang kaibigan. Sa kabilang banda, ang ambulansya na may dala sa katawan ni Jacob ay patuloy pa rin nila itong binobomba hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Nang makarating na ang ambulansya, agad sinuri ng dalawa ang malaking katawan ni Kalbo. Habang sinusuri ni Amy ang mukha ni Jacob, bigla naman itong nagluwa ng dugo, dahilan upang mapunta ito sa kanyang mukha. Dahil doon ay lumabas ito upang linisin ang tumalsik na dugo sa kanyang mukha. Habang naglalakad, may narinig itong boses mula sa madilim na kwarto, kaya agad siyang pumasok dito upang tignan ito. Pagpasok sa kwarto, nakita niya ang madaming katawan na nakakumot at may isang kamay ang humawak sa kanya, kaya napasigaw ang dalaga sa sobrang takot. Biglang nagsibangon ang mga katawan sa kwarto at nang tinanggal nila ang kanilang mga kumot, ito pala ay ang kanyang mga kaibigan at sinurpresa nila ito sa kanyang kaarawan. Dahil doon ay lubos naman ang tuwa ng dalaga. Habang kausap ni Amy ang kanyang kapatid na si Kuya Will, biglang dumating si Seth, kaya agad niya itong pinakilala sa lahat maliban sa kanyang kapatid. Habang abala si Amy na nakikipagkwentuhan sa kanyang tropa, nilapitan naman ni Kuya Will si Seth at tinanong niya ito kung may gusto siya sa kanyang kapatid. Sinabi din ni Kuya Will na ayaw nito sa kanilang trabaho at upang maiwasan ni Seth ang gulo, tahimik itong umalis at agad na nagtungo sa mga bangkay na babalsamuhin. Samantala, ang masarap na chicks na si Mara ay sinubukan niyang landiin si Mike at tinanong nito kung saan nakalagay ang bangkay ng killer na si Jacob. Matapos sabihin ni Mike kung saan ito nakalagay, agad tumayo si Mara at nagpaalam na pupunta lang sa banyo kasama ang jowa nito na si Carter. Nang makita naman ni Amy na ininsulto ni Kuya Will si Seth, ay na bad trip ito, kaya galit niyang kinausap ang kanyang kapatid. Sinabi ng dalaga sa kanyang kapatid na lagi na lang itong pinapakialaman ang kanyang buhay pati ang kanyang trabaho. Dahil sa sobrang bad trip, umalis ito at bumalik na lang ulit sa kanyang trabaho. Samantala, ang dalawang mahilig naman na sina Mara at ang jowa nito ay nakarating na sa bangkay ni Jacob. Dahil parang may oging sa ulo si Mara, ay inusisa niya ang bangkay ni Jacob at tinanggal nito ang kanyang kumot upang makita nito ang kanyang mukha. Nang makita ang mukha ni Jacob ay tuwang-tuwa naman ang timang, kaya umakyat ito sa katawan ni Kalbo at hinalikan niya pa ito. Dahil doon ay nainggit naman ang manyakol na si Carter, kaya umisa rin ito ng halik kay Mara at ang dalawang malandi ay nauwi sa sibakan habang katabi nila ang katawan ni Jacob. Sa kabilang banda, si Kuya Will naman ay naiwan kasama ang isa pang chicks na masarap din na si Kayla, kaya nagkwentuhan ang dalawa. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla naman nilandi ni Kayla si Kuya Will dahil marupok talaga ang mga lalaki, agad itong bumigay at naglandian ang dalawa. Samantala, habang masaya naman ang dalawang mahilig sa kanilang sibakan, napansin ni Mara na wala na ang katawan ni Jacob. Agad naman tumayo ang dalawa at biglang nawalan ng kuryente. Habang kinakabahan ang dalawa, di nila alam na nasa likod na pala nila ang kilabot na Kalbo at agad niyang sinakmal ang kawawang manyakol na si Carter. Mabilis naman tumakbo palabas ng kwarto ang mahilig na dalaga upang makaligtas. Nang makita ni Kalbo ang bangkay ng kanyang ina ay napaiyak ito, habang si Carter naman ay sinubukan tumakas, subalit tinapon niya lang ito. Nagmakaawa si Carter sa Kalbo, subalit hindi niya ito pinansin at sinakal niya ito hanggang sa mawala na ito sa mundo. Matapos ang ginawang krimen, pinagmasdan ni Jacob ang kanyang mukha sa salamin at nang makita niya ang kanyang mata, nawala na ang isa, naalala niya ang nangyari sa kanya. Dahil doon ay kumuha ito ng maskara at sinuot niya ito upang matakpan ang pangit nitong mata.
Samantala habang hinahanap naman ni Amy si Seth, nakita niya si Kuya Will at si Kayla na naglalaplapan kaya napatigil ang dalawa sa kanilang harutan. Habang naghahanda na si Kalbo sa gagamitin niyang gamit sa pangkatay sa kanyang biktima, narinig naman ni Mike ang sigaw ni Mara kaya agad niya itong hinanap. Narinig din ito ng tatlo kaya agad din silang umalis upang hanapin si Mara. Habang hinahanap ni Mike si Mara, hindi nito alam na nakasunod na pala sa kanya si Jacob habang daladala nito ang kanyang paboritong pangkawit na may kadena. Nang makita ni Mike na nasa likod na niya ang kalbong killer ay natakot ito at agad niyang pinatakbo ang kanyang wheelchair. Subalit agad naman siyang inatake ni Jacob dahilan upang bumagsak ito sa kanyang wheelchair at ang kawawang boss ay unti-unti nang inila ni Kalbo. Nang marinig ng tatlo ang sigaw ni Mike at ang sigaw ni Mara kanina ay nagsimula ng matakot ang mga ito at agad na naghinala kaya isa-isa nilang tinignan ang mga kwarto hanggang sa makita nila na wala na ang katawan ni Kalbo. Nakita din nila na makalat sa lugar at napansin ang dugo sa isang ref kaya agad nila itong binuksan at doon ay tumambad sa kanila ang malamig na bangkay ni Carter. Samantala habang abala naman na naglilinis si Seth, biglang nawalan ng kuryente ang buong gusali kaya agad itong lumabas upang hanapin si Amy at ang mga kaibigan nito. Sa kabilang banda ay nagkakagulo naman ang tatlo dahil sa nakita nilang katawan ni Carter na wala ng buhay. Habang naglalakad ang tatlo, napansin ni Amy ang kanyang boss na malapit ng kunin ni Lord at bago mawala sa mundo nagbigay ito ng babala sa kanila hanggang sa tuluyan na siyang kinuha ni Lord. Dahil sa sobrang takot, mabilis na tumakbo ang tatlo palabas sa gusali hanggang sa masalubong nila si Mara na takot na takot. Nang medyo kumalma na ang mahilig na dalaga dito niya sinabi kina Amy na si Jacob ang mga pumatay sa kanilang mga kaibigan. Hindi naman makapaniwala si Amy sa sinabi ni Mara dahil noong dumating sa kanila ang katawan ni Jacob ay sinuri pa daw niya ito kaya sigurado daw siyang patay na ito. Samantala sa kakaikot naman ni Seth upang hanapin sina Amy, napunta ito sa isang kwarto at nang bubuksan niya ito ay nahulog naman ang hawak nitong flashlight. Nang makuha nito ang kanyang flashlight, nagulat ito nang makita niya si Kalbo na nakatayo sa kanyang harapan at agad siya nitong sinugod. Mabilis naman nakaiwas si Seth sa atake ni Jacob at agad itong tumakbo upang makatakas habang sina Amy naman ay naghahanap ng daan palabas hanggang sa makarating sila sa pinto na nakalock. Biglang nagulat ang grupo nang makita nila si Seth at agad nitong binuksan ang pinto upang hindi siya mahuli ni Jacob. Nang makapasok si Seth, agad niyang sinabi kina Amy na buhay pa si Kalbo hanggang sa bigla siya nitong ilain na labis naman nilang ikinatakot kaya ang grupo ay tumakbo ng magkakaibang direksyon. Sa sobrang takot ni Kayla ay mag-isa itong napatakbo habang umiiyak dahil alam na niya ang kanyang mapait na sasapitin. Pumasok ito sa isang banyo habang nilolak niya ang pinto, bigla siyang sinakmal ni Jacob at sinakal niya ito pagkatapos ay binali pa nito ang leeg ng dalaga na agad naman itong ikinamatay. Sa kabilang banda habang nagtatago sina Seth at Mara sa isang kwarto, biglang dumating ang baliw na Kalbo habang may daladala itong lagare upang pangkatay sa kanila. Samantala ang magkapatid naman ay mabilis din nagtago nang makita nila si Jacob na nakatayo lang malapit sa kanila habang sina Seth at Mara naman ay nasa kabila lang nila. Habang hinahanap ni Jacob ang dalawa, nakagawa naman ng ingay si Mara dahil sa sobrang takot nang makita niya ang daladala nitong matulis na lagare. Dahil doon ay natagpuan ng pangit na si Jacob ang masarap na dalaga, subalit biglang sumigaw si Amy upang mailigtas ang kaibigan kaya agad siyang nilapitan ni Jacob. Mabilis naman tumakbo si Mara palabas ng kwarto upang makatakas, subalit biglang winasiwas ni Kalbo ang hawak nitong lagare dahilan upang mahiwa ito sa leeg at bumagsak na lang ang kawawang dalaga. Dahil alam ni Amy na wala na siyang magagawa para sa kanyang kaibigan, agad binasag ni Kuya Will ang salamin upang makapunta sa kanila si Seth at ang tatlo ay mabilis na tumakbo. Subalit biglang nahuli ni Kalbo si Kuya Will kaya nilabanan niya ito, ngunit mas malakas talaga si Kalbo at sinakal niya lang ito ng isang kamay habang yung dalawa naman ay wala nang nagawa kundi tumakbo na lang. Habang tumatakas ang dalawa ay nagulat ang mga ito nang makita nila si Kayla na duguan habang nakakadena at wala na itong buhay. Matapos noon kumuha ng armas si Amy upang balikan ang kanyang kapatid at mailigtas ito kay Kalbo. Sinundan ng dalawa ang mga naririnig nilang ingay at nang makarating sila sa isang kwarto na puno ng bangkay, nakita nila si Kuya Will na tinakpan ng bibig nito upang hindi makapagsalita. Nang tinanggal ni Amy ang tape sa bibig ni Kuya Will, agad nitong sinabi sa kanila na tumakbo na sila dahil patibong lang daw ito at bigla siyang sinaksak ni Jacob dahilan upang mawala na ito sa mundo. Sa sobrang galit ni Amy kay Jacob dahil sa ginawa nito sa kanyang kapatid, sinugod niya ito, subalit madali lang siyang napigilan ni Kalbo at nang aatake na ito, nagpakabayani naman si Seth kaya siya ang tinamaan ni Jacob.
Dahil sadyang malakas talaga ang mga kalbo, muli na naman tumakbo ang dalawa upang makatakas sila sa kamatayan. Subalit patuloy pa rin silang sinusundan ng baliw na kalbo kahit saan sila magtago hanggang makarating sila sa kwarto ni Seth kung saan siya nagbabalsamo. Habang naghahanap ng gamot si Amy para gamutin ang sugat ni Seth, sinabi nito sa kanya na kailangan niyang makatakas sa gusali upang makahingi ng tulong sa mga pulis. Subalit tila ayaw pumayag ng dalaga sa nais ni Seth dahil ayaw niya itong iwan, ngunit nagalit si Seth at ibinigay niya ang susi ng kotse. Pagkatapos ay nagkiss ang dalawa. Nang makalabas na si Amy sa bintana, dahan-dahan itong naglakad, subalit nakita niya si kalbo kaya nagmamadali itong pumasok sa loob habang si kalbo naman ay binasag niya ang mga bintana upang madali silang makita. Pag-alis ni Jacob sa lugar, mabilis na tumakbo ang dalawa palabas ng gusali at nang bubuksan na ni Amy ang pinto, bigla naman siyang sinaksak ni kalbo dahil nakaabang na pala ito sa kanila. Nang makita ni Seth ang nangyari kay Amy, napaiyak na lang ito at wala nang magawa kundi iwan na lang ang katawan ni Amy at agad na tumakbo. Pagpasok ni Seth sa isang kwarto, dito na siya napaiyak ng todo dahil sa pagkawala ng babaeng pinakamamahal niya. Maya-maya ay dumating na si kalbo habang si Seth naman ay nakaabang lang at nang inatake niya ito ay walang talab sa balat kalabaw ni kalbo kaya pinagre-wrestling niya lang ito. Nang tatapusin na siya ni kalbo, tumama sa kahoy ang itak nito dahilan upang hindi niya ito agad makuha kaya nakatakbo na naman ang swerte na si Seth. Nang aakyat na ito sa bintana, nahirapan ito dahil sa dami ng mga sugat na tinamo ng kanyang katawan kaya nahuli na naman siya ni Jacob at itinapon sa mga gamot. Nang tutuluyan na siya ni kalbo, kinuha naman ni Seth ang ginagamit niyang panglagay ng gamot sa mga bangkay at sinaksak niya ito kay Jacob dahilan upang pumasok ang gamot sa kanyang katawan kaya nangisay si kalbo at ang mga mata nito ay nagtubig. Nang bumagsak na si kalbo habang nangingisay, pinuntahan naman ni Seth ang bangkay ni Amy at niyakap niya ito sa huling pagkakataon. Paglabas ni Seth sa gusali, agad itong sumakay sa kanyang kotse upang humingi ng tulong sa mga pulis. Nang huminto ito para buksan ang gate, laking gulat niya nang makita niya na nakabukas din ang pinto ng passenger seat ng kanyang kotse. Dahil doon agad niyang napagtanto na nakasakay din si kalbo sa kanyang kotse hanggang sa nasa likod niya na ito. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga nakakatakot ko pang mga video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayong mga siraulo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.